12/12 Super Sale, maligayang Pasko. Lahat ng gusto nyo mga kabayan, almost 60% off, discounted kayo ng 1,500 to 1,000 pesos. Gabay medalyon, habak de bala, itak na tardar, pangil ng baboy ramo. Insenso candle for cleansing, gemstone, kontrainggit, pampaswerte at marami pang iba. Fast facing ang stocks natin mga kabayan, check out ka na, pwede ding ipang regalo. Nasa comment section ng link mga kabayan kung gusto mong mag-order. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Leo. Taong 1987, Dumalag, Capiz. Ang mga aso ay matuturing na pinakamatalik na kaibigan ng tao. Kaya nilang magbigay ng katapatan na walang hinihinging kondisyon. Kung minsan, nag-aalay pa ng sariling buhay para iligtas ang kanyang Panginoon. Ngunit kadalasan, hindi natin ito nakikita. Sa halip na pasalamatan, pinagmamalupitan sila at tinatratong basura. Iniiwan kung saan-saan, pasintabi sa mga matatamaan. Pero bilang isang taong mahilig sa tao, masasabing paminsan, mas tao pa sa tao ang mga aso. Leo, nag-aantay ang mga mangangaso. Sasamahan natin sila. Wika ni Mang Eliseo. Opo tay, nandiyan na po. Inaayos ko lang po yung tali ni Rakal. Tugon ni Leo. Ay nako, talagang isasama mo na naman niyang aso mo. Makakabagal lang yan sa lakad natin eh. Mamaya, pakarga-karga ka pa dyan. Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Kasi tatay, walang kasama dito sa bahay kawawa naman. At isa pa, hindi pa siya ganap na aso. Malaki lang yung pangangatawan niya, pero ilang buwang gulang pa lang si Rakal. Pag-uusap ng mag-ama. Nakatira ang mga ito sa pinakadulong bahagi ng bayan ng Dumalag. Ilog lang ang pagitan. Nasa kabilang bayan na sila ng Tapas, kung saan merong makapal na kagubatan. Kadalasang pinupuntahan ng mga mangangasong galing sa syudad. Napakaraming baboy ramo sa lugar. Kung minsan may mga namamataang usa. Pagiging gabay ng mga mangangaso ang trabaho ng mag-ama. Si Leo, bata pa lamang, gabay na ang pasikot-sikot sa gubat na iyon. Kaya pinagkakatiwalaan ng mga mangangaso na nagpupunta sa kanilang lugar. Ito rin ang naging daan para mapunta sa kanyang pangalaga ang tutang si Rakal. Kakaiba ang itsura ng asong ito. Dahil bukod sa malaabong balahibo, kulay asul din ang mga mata. Napakatulis ng nakatayo nitong mga tenga. Halos hindi pa dumidilat ang tuta nang matagpuan nito ng binatang kinakapa ang daan sa kung saan. Naawa si Leo kaya dinala niya pa uwi. Maraming alagang kambing si Mang Eliseo, kaya naman hindi nawalan ng gatas na ipinapainom ang binata. Ilang buwan pa lang ang lumipas. Nakita nito ang malaking pagbabago sa katawan ng alaga, maging ang kakaiba nitong likse sa pagkilos. Kakaiba din ang tahol ni Rakal. Umaalingaw-ngaw ito sa buong paligid. Kakaiba talaga yung laki ng alaga mo, Leo. Saan mo ba kasi nakuha yung asong yan? Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Halos kasing tangkad na ng kalabaw ko. Wika ng isa sa mga kapitbahay ng binata. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama, kasama ang alagang aso. Kilala sa kanilang baryo si Rakal. Kakaiba ang kulay nito, lalo pa kapag natatamaan ng sinag ng araw. Maya-maya pa, narating na nila ang lugar kung saan nag-aantay ang kanilang mga panauhin. Oh, nandito na pala sina Mang Eliseo. Aba, ang laki na pala ni Rakal. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Kasya pa sa bulsa ko yung tutang yan.
Ngayon hindi ko na yata kayang buhatin. Kakaiba talaga yung itsura niyo, oh. Hindi ba mga kasama? Wika ni Marco, isa sa mga mangaso na kasama ni Leo. Oo nga po Manong eh, parang kailan lang nung nakita ko siya sa daan. Tugon ni Leo. Mahusay ang pagpapalaki mo sa kanya, Leo. Mga Eliseo, salamat naman at makakasama ko po uli kayo sa pangangaso. Nga pala, may mga baguhan ako makakasama, sina Esteban at Rodel. Mga taga kabilang bayan lang sila. Pagpapakilala ni Marco sa mga kasama. Lumapit ang mga ito kay Rakal upang batiin. Ngunit angil ang sinalubong sa kanila ng aso. Huwag niyo siyang titignan sa mata. Siguradong sasakmaling kayo niyan. Wika ni Leo. Pasensya ka na. Akala ko maamo ang alaga mo. Wika ni Esteban. Malakas ang pangamoy ni Rakal. Kaya nitong malaman ang totoong ugali ng tao sa pamamagitan lang ng pangamoy. Ngayon pa lang babalaan ko na kayo. Kung may masama kayong tangka, huwag niyo nang ituloy. Wika ni Leo. Nagulat ang dalawang kasama ni Esteban. Hinawakan ang dalang mga baril na pinakamalaking pagkakamali ng mga ito. Dinambahan ni Rakal si Esteban. Akmang kakagatin na ito sa leeg nang sawayin siya ni Leo. Tama na Rakal. Manong Rodel, ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong mawasak ang lalamunan ni Manong Esteban. Wika ni Leo. Dahan-dahan namang ibinaba ni Rodel ang dalang baril. Unti-unti ring umatras si Rakal. Binalaan ko na kayong dalawa eh, pero hindi kayo nakinig. Ngayon alam nyo na ang sinasabi kong panganib. Wika ni Marco. Oo. Alam ko na pakiusap, Leo. Ilayo mo sa amin yung alaga mo. Wala naman kaming masamang tangka eh. Gusto lang naming malaman kung totoo ba yung sinasabi ni Marco. Wika ni Sebastian. Anong ibig mong sabihin? Manong Marco, anong sinabi mo sa kanila? Tungkol sa alaga mo, Leo. May inala ko na isa siyang Laicano. Laicano? Ano po yung mga yun? Ang mga Laicano, isang lahi ng mga inkantong aso. Sa tamang edad, nagagawa nilang mag-ang yung tao, ngunit bibihira na lang sila. At sa pagkakalam ko, Leo, alamat lang ang mga yon. Kaya malamang mali din ako. Hindi naman siguro anak ng inkantong aso itong si Rakal. Parang normal na tuta lang siya eh. Tara na ho, tatanghaliin na tayo. Marco! Ay pasensya na, hindi ako makakasama sa pangaso ngayon ah. Medyo kumakalawang ng tuhod ko eh, para maglakad sa malayo. Si Leo na ang bahala sa inyo. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam mo naman yun, hindi ba? Ayos lang Manong, walang problema. Naunawaan ko. Mauna na po kami ah. Mag-iingat po kayo sa daan pa uwi. Tugon ni Marco. Matapos ay nagsimula na silang maglakad papunta sa gubat. Nasa unahan ng pangkat si Rakal. Ito ang nagsisilbi nilang ilong para malaman ang pinagmumulan ng mga baboy ramo nang hindi nabubulabog ang kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa narating ng mga ito ang unang kampo. Mananatili tayo dito hanggang umaga. Masyado nang delikado para magpatuloy sa pag-akyat ng kabundukan sa ganitong oras. Bukod sa madilim, mukhang babagsak pa ang ulan. Wika ni Leo. Tama si Leo. Ilang oras pa ang lalakarin natin bago marating ang susunod na kampo. Delikado kung aabutan tayo ng ulan sa daanan. Magtayo kayo ng mga tolda. Mag-iipon lang ako ng panggatong. Wika ni Marco. Maya-maya narinig ng mga ito ang malakas na kahol ni Rakal. Sinundan pa ng mahabang pag-alulong. Alam ni Leo ang ibig sabihin nito. Dali-daling tumayo ang binata
upang puntahan ang kinaroroonan ng alaga. Anong nangyari, Leo? Saan ka pupunta? Narinig ko ang alulong ni Rakal. Isa lang ang ibig sabihin nito. Meron siyang nakitang kakaiba. Hindi aalis ang asong yun hanggat hindi niya ako nakikita. Hindi ka pwedeng lumakad ng mag-isa. Sandali lang. Sasabihan ko sina Sebastian na wag umalis ng kampo. Wika ni Marco. Dali-dali nitong kinausap ang dalawang kasama. Matapos ay bumalik na sa kinaroroonan ng binata. Maaaring baboy ramo o hindi kaya naman usa ang nakita ni Rakal sa gubat. Pero ang pag-alulong ni Rakal ng ganong kahaba, ngayon ko lang narinig eh. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Wika ni Leo. Maya-maya pa tumambad sa kanila si Rakal. Nakarap ito sa masukal na bahagi ng gubat. Nakatayo ang balahibo nito sa batok habang mahinang umaangil. Nakita din ni Leo na nakalabas ang pangil ng alaga na tila nakahandang sumalakay. Akmang lalapit na sana ang binata nang lingunin ito ni Rakal at kaulan. Anong nangyari? Bakit ka kinakaulan ni Rakal? Ayaw niya akong palapitin. Mukhang mapanganib na hayop yung nakita niya, Manong. Tugon ni Leo. Maya-maya pa, biglang lumabas mula sa masukal na bahagi ng gubat ang napakalaking baboy ramo. Dire-diretso itong tumakbo papunta kay Rakal. Sinalubong naman ito ng aso. Higit na malaki ang baboy kaysa sa kanya. Kaya nag-aalala si Marco na baka mapahamak ang alaga ng binata. Baka mapano si Rakal. Masyadong malaki ang baboy ramo na yan para sa kanya. Kaya ni Rakal ang isang yan. Minsan na siya nagpatumba ng kalabaw eh. Kaya alam kong madali lang sa kanyang talunin ang baboy ramo. Tugon ni Leo. Kakaiba ang laki ng pangangatawan ni Rakal kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang aso. Lalo na kung pagbabatayan ang edad, isa pa rin itong tuta. Habang pinapanood ni Marco ang laban, nakikita nito ang kakaibang liksi ni Rakal. Halos hindi masabayan ng tingin ang galaw nito. Lalo pa ang tanging liwanag na tumatama sa kanila ay nagmumula sa buwan. Tumalon si Rakal papunta sa likod ng baboy ramo. Kinagat ito sa batok. Dahilan para matumba ang nilalang. Nilapa niya ito hanggang sa tuluyang mamatay. Akmang lalapit na si Marco upang siguraduhing patay na nga ang baboy nang bigla siyang angilan at pakitaan ng ngipin ni Rakal. Sandali lang, Manong. May panganib pa sa paligid. Hindi nag-iisa ang baboy ramo na yan. Wika ni Leo. Nakarinig ng mga kaluskos sa paligid ang binata. Tumambad ang tatlong maliit na biik. Tumakbo ang mga ito patawid sa kanilang kinaroroonan. Laking gulat ng dalawa dahil biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Bumulagta ang isa sa mga biik. Nilingon ni Marco ang pinanggalingan ng putok. Nakita nito ang kasamang si Sebastian. Nakaumang ang baril nito sa dalawa pang natitirang biik. Akmang lalapitan sana ito ni Marco nang biglang tumalon si Rakal mula sa kanilang likod. Sinugod nito ang dalawang kasama. Manong Sebastian, Manong Rodel, ibaba niyo mga baril niyo. Hindi kayo lulubayan ni Rakal hanggat nakaumang sa kanya mga sandata niyo. Wika ni Leo. Ngunit sa halip na sumunod, pinaputukan ng mga ito ang aso na siyang malaking pagkakamali. Napakabilis umiwas ni Rakal. Nagawa nitong ilagan ang mga bala mula sa dalawang mga ngaso. Nagkakarga ng bala ang dalawa. Hindi na nagawang itutok pa kay Rakal dahil nasa harapan na nila ang galit na aso. Dinamba nito ang dalawa
dahilan para matumba at mabitawan ang mga sandata. Binalaan ko na kayo kaso ayaw niyong makinig. Pasensyahan tayo dahil hindi ko na mapipigilan pa ang mga alaga ko sa pagkakataong ito. Wika ni Leo. Marahang inilabas ni Sebastian ang patalim. Akmang sasaksakin si Rakal nang bigla itong sakmalin ng aso sa leeg na naging sanhi ng agaran nitong kamatayan. Marco, pakiusap. Tulungan mo ko. Ayoko maging kapunan ng asong to. Pagmamakaawa ni Rodel. Bitawan mo ang baril mo at ang anumang sandatang hawak mo nang sa ganon ay lubayan ka ng aso. Wika ni Marco. Inihagis ng mga ngaso ang hawak na sandata. Inalis ni Rakal ang unhang paa nito na nakadagan sa dibdib ni Rodel. Dali-daling tumayo ang mga ngaso. Lingid sa kalaman ni Marco na may nakatagong pistola sa likod ng kasama. Binunot ito ni Rodel. Akmang babarilin na sana si Rakal nang bigla itong kalmutin ng aso. Dahil sa lakas ng pagkakakalmot, nabali ang kanang braso nito. Sinakmal ito ni Rakal sa leeg. Inihagis papunta sa isang puno. Nagkandalasog-lasog ang katawan ni Rodel na naging sanhi ng kamatayan. Ewan ko ba kung bakit ang titigas ng ulo ng mga taga-syudad. Ilang beses ko na silang binalaan tungkol sa alaga mo, pero hindi sila nakikinig. Wika ni Marco. Hindi mo nasagutin ang nangyari sa kanila, Manong. Sila ang may problema. Tara, iligpit na natin ang bangkay ng dalawang yan. Wika ni Leo. Anong sasabihin natin sa mga taga-baryo? Sabihin na lang natin, nakasagupa nila ang malaking baboy ramo at yan ang kinamatay nila. Tugon ni Leo. Pagdating sa baryo, nagulat ang mga tao. Hila-hila ni Rakal ang dalawang bangkay. Gumawa ng karosa ang dalawa. Pinahila kay Rakal pababa ng kabundukan. Anong nangyari sa mga yan, Leo? Hindi pa kayo nagtatagal sa kabundukan. Meron ang namatay. Nakasagupa po nila yung malaking baboy ramo sa unang kampo pa lang Binalaan na namin na huwag kumprontahin. Kaso masyadong matigas ang ulo. Kaya ayan ho, naanhing. Tugon ni Leo. Ang ibig sabihin ng naanhing, namatay. Matapos makipag-usap sa mga kapulisan, nagpa siya ang binatang umuwi. Isinama nito si Marco dahil masyado nang malalim ang gabi para umuwi pa ito sa kabilang bayan. Pagpasensyahan mo na yung bahay namin, Manong Maliit lang kasi yung mga kwarto 2 lang kami ni tatay ang nakatira doon. Naku Leo, wag mo akong alalahanin. Dahil sanay ako matulog kahit sa loob ng kagubatan. Tugon ni Leo. Maya-maya ay nakarating na sila sa tahanan ng binata. Sinalubong sila ni Mang Eliseo. Oh, anong nangyari? Bakit kayo bumalik agad? Hindi ba magandang pwesto, Leo? Tanong ng matanda. Maganda naman po tay, pero may nangyari kasi. Napatay ni Rakal ang 2 sa mga kasama ni Manong Marco. Tugon ng binata. Bagay na ikinagulat ni Mang Eliseo. Anong sinabi mo? Napatay ni Rakal ang 2 kasama ni Marco? Tanong ni Mang Eliseo. Hinaan mo lang yung boses mo, tay. Mamaya may makarinig sa'yo Oho, totoo ang sinabi ko. Wika ni Leo. Kinumpirma ito ni Marco. Totoo po ang sinabi ni Leo, Manong. Kasalanan din nila Hindi nakinig sa mga babala ko bago kami tumuloy sa pangaso. Pero inayos na ng otoridad ang lahat ng bagay. Pinalabas na lang namin na malaking baboy ramong nakapatay sa kanila. Tugon ni Marco. Kung ganon, wala na tayong dapat ipag-alala.
O siya, pumasok na kayo ng makakain. Marco, may itinabi kong masarap na lambanog. Saluan mo ko ha. Wika ni Mang Eliseo. Matapos kumain, nag-usap-usap ang tatlo sa harapan ng mesa. Kailangan ko nang bumalik ng bayan bukas ng umaga dahil may aasikasuin ako. Sayang lang, hindi naging maganda ang kinalabasan sa pagkakataong ito. May mga susunod namang pagkakataon. Kaya bumawi na lang tayo, Marco. Sa ngayon, bakit hindi muna natin lasapin ang masarap na alak? Tugon ni Mang Eliseo. Habang nag-iinuman ang dalawang nakakatanda, biglang dumating ang mga tanod. Magandang gabi, Mang Eliseo. Pasensya na po sa itorbo ha. Pero maaari ba namin malaman kung nandito yung lalaki na nagngangalang Marco? Tanong ng tanod. Oo, nandito pa si Marco. Bakit ba dong? Anong kailangan mo sa bisita ko? Pinapatawag siya ni Kapitan eh. May mga taong naghahanap sa kanya. Napag-utusan lang ho kami. Mukhang mahalaga ang pakay ng mga taong ito sa'yo, Marco ah. Hindi sila mag-aabala ng ganitong oras kung hindi mahalaga ang sadya. Ang mabuti pa, puntahan mo si Kapitan. Leo, samahan mo si Marco. Tugon ni Mang Eliseo. Sige po, Lolo. Ako nang bahala. Wika ni Leo. Sumama ang mga ito sa tanod. Dinala sila sa tahanan ng kapitan. Nakita nilang nakikipag-usap sa isa pang matanda. Magandang gabi sa inyo. Ipagpauman ninyo kung kailangan ko kayong ipatawag ng 10 oras ng gabi. Mangyari kasi, may mahalagang pakay ang kapitan ng kabilang baryo sa inyong panauhin, Leo. Wika ni Kapitan Mulong. Magandang gabi din po, Kapitan. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Si Kapitan Primo na ang bahalang magkwento sa inyo. Sandali lang, kukuha ako ng kape. Tugon ng kapitan. Pagkalis nito, nagsimula nang magkwento si Kapitan Primo. Pasensya na kayo kung hindi na ako nakapag-antay hanggang mag-umaga. Mangyari kasi, isang mabangis na hayop ang sumasalakay sa aming gabi-gabi. Pinapatay nito yung mga alagang hayop ng aking mga kababaryo. Hindi rin magawang mahuli. Napakabilis kumilos. Wika ng kapitan. Ayon pa dito, ilang beses na silang naglagay ng patibong sa paligid, ngunit nasisira lamang. Meron na hubang nakakita sa inyo kung ano ang anyo ng nilalang? Ang totoo niyan, wala ni isa sa mga kababaryo ko ang nakakita ng totoong itsura ng nilalang. Anino lang ang kanilang naaaninag. Napakabilis nitong kumilos eh. Kaya hindi na nagagawang abutan ng aking mga tanod sa tuwing hahabulin ha. Maaari ko po bang malaman kung ano ang ginagawa niya sa mga hayop na napapatay? Kinakain yung lamang loob. Iniiwan ng mga labi na nakasabit sa isang puno. Hinala namin, malaking musang yung gumagawa nito. Tugon ng kapitan. Hindi maaaring musang ang pumatay sa mga alaga niyo. Walang ganong kalaking musang sa bansa na maaaring magsabit ng kanyang biktima, lalong-lalo na sa sanga ng puno. May mga naiwan bang bakas? Hindi namin matukoy kung ano yung bakas ng hayop at kung ano yung bakas ng nilalang na sumalakay. Kaya nga kami humingi ng tulong dito kay Kapitan Mulong dahil alam ko na meron siyang kakilala na maaaring makatukoy nito. Wika ni Kapitan Primo. Ganun ba? Interesado ako sa isang to ah. Sige Kapitan, titignan ko magagawa ko. May isang bagay pa akong gustong sabihin. Hindi lang mga hayop ang nawawala. Bago ako pumunta dito, isa sa mga kababaryo kong lumapit. Humingi ng tulong na mahanap ang kanyang nawawalang anak. Kasalukuyang ginagalugad ng mga tanod ang kagubatan sa paligid. Ganun ho ba? Sige, sandali lang. Kukuha lang ako ng ilang kagamitan.
Wika ni Marco. Dali-daling bumalik sa kanilang tahanan sina Leo. Habang nasa daan, nagpapasaring ang binata. Gusto ko sanang sumama sa pupuntahan mo, Manong. Kaso baka hindi ako payagan ni tatay. Wika ni Leo. Ako na ang bahalang magpaalam sa tatay mo. Kailangan ko rin ng malakas na pang-amoy ni Rakal sa lakad na ito. Wika ni Marco. Napangiti si Leo sa sinabi nito. Maraming beses nang sinamahan ng binata ang Ginoo. Ngunit ito ang unang pagkakataon. Natutugi sila ng hindi kilalang nilalang. Pagdating sa tahanan, hindi na nagsayang ng panahon si Marco. Kinausap nito si Mang Eliseo upang kunin ang permiso. Malalim na ang gabi, Marco. Masyadong mapanganib kung ngayon mo isasagawa ang pagtugis. Bukod sa napakadilim, hindi nyo alam kung anong nilalang ang kakaharapin nyo. Wika ni Mang Eliseo. Kaya nga po kakailanganin ng tulong ni Rakal sa lakad ko, Manong. Isa pa, pamilyar sa akin ang kasong ito. Hindi lang ako sigurado kung ito din ang nilalang na hinahanap ko. Maraming taon na ang nakakaraan. Wika ni Marco. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang kaganapang iyon, Marco. Mahigit 10 taon na nakakaraan simula nang mamatay ang kapatid mo. Ang buong akala ko, nalutas na ang kaso. Hindi, Manong. Kaya nga po ako nagpatuloy sa pangaso dahil gusto kong mahanap ang aswang na pumatay sa kapatid ko. Malakas ang hinala ko. Siya ang nambibiktima sa kabilang baryo. Kaya nakikiusap ako, Manong. Hayaan mo kong isama si Leo at Rakal. Wika ni Marco. Hindi naman nagdalawang salita ang Ginoo. Pinayagan ng matanda na sumama si Leo, pati na rin ang alaga nito. Ang dalawa ang magiging katuwang sa pagtugis sa nilalang. O siya, ikaw na ang bahala kay Leo. May pagkapabaya minsan ng batang yan, kaya wag mong hahayaan na mawaglit siya sa paningin mo. Wika ni Mang Eliseo. Matapos ihanda ang lahat ng dadalhin, muling lumakad ang dalawa pabalik sa tahanan ng kapitan. Halina ho kayo. Kailangan nating makarating sa baryo nyo bago mag-umaga. Nang sa ganon hindi makontamina ang mga bakas na maaaring maiwan ng nilalang. Wika ni Marco. Lumakad ang mga ito papunta sa baryo ni Kapitan Primo. Hindi naman ito kalayuan sa kanilang pinanggalingan, kaya nakarating sila bago pa tuluyang magliwanag. Mabilis na sinayasat ni Marco ang paligid. Naghanap ito ng mga palatandaan ng nilalang dahil minsan nang nagkaroon ng ganitong engkwentro ang Ginoo. Meron siyang ideya kung ano ang hahanapin. Naglakad sa paligid sina Marco at Leo. Nasa unahan ng mga ito si Rakal. Inaamoy ang paligid. Hanggang sa biglang mapahinto ang aso. Kumahol ng ilang ulit. Nilapitan ni Marco si Rakal upang tignan kung ano ang natagpuan. Kaperaso ng telang nakasabit sa sanga ng maliit na puno. Kung hindi ako nagkakamali, bahagi ito ng kasuotan ng aking anak. Maaring napunit ang suot nitong damit habang tumatakas mula sa nilalang. Batay sa mga bakas na ito, pumasok siya sa kagubatan. Wika ni Marco. Kagad nitong sinabihan si Leo na pasundan kay Rakal ang mga bakas. Mabilis namang kumilos ang mga aso. Sinunod ang utos ng kanyang amo. Nakabuntot pa din sina Marco sa aso hanggang sa bigla itong kumaripas ng takbo papunta sa kagubatan na tila ba may kung anong nakita. Sinundan ni Leo ang alaga. Akmang tatakbo na din si Marco nang bigla itong hawakan ng kapitan sa kamay. Pakiusap! Iligtas niyo ang anak ko! Yun po ang gagawin namin, Manong. Ipanalangin niyong buhay pa siya
at nagtatago lang kung saan. Bumalik na kayo sa baryo, Kapitan. Kami na ang bahala dito. Wika ni Marco. Matapos makipag-usap, sinundan nito si Leo. Naabutan niya ang binatang nakaupo sa lupa habang may kung anong tinitignan. Manong, tignan mo. Mga peraso ng lamang loob. Hindi ako sigurado kung tao ang may-ari niyan o hindi kaya naman hayop. Mukhang papunta dun sa direksyon na yan. Bituka ng baboy ang isang to, Leo. Kaya bilisan mo. Hindi pa nakakalayo ang... Hindi na ituloy ni Marco ang sasabihin. Merong pumatak sa kanyang balikat. Pagtingala ng Ginoo, nakita nito ang patay na baboy na nakasabit sa puno. Paanong nakarating yung baboy na yan sa itaas? Wika ni Leo. Tama nga ang hinala ko, Leo. Mag-iingat ka. Dahil hindi lang basta mabangis na hayop ang kalaban natin dito. Hindi mabangis na hayop. Anong ibig mong sabihin, Manong? Aswang ang may gawa nito, Leo. Maniwala ka o hindi, walang ibang nilalang ang gumagawa ng ganitong pamamaraan ng pagpatay. Dinadala nila sa mataas na puno ang biktima upang doon patayin at kainin. Maaaring nabulabog ang nilalang ng presensya ni Rakal kaya iniwan nito ang pagkain sa puno. Kung ganun, pwede niyang balikan ng pagkain mamaya. Malabong mangyari yon, Leo. Pasikat na ang araw. Hindi basta-basta magpapakita ang nilalang at lalong hindi siya mag-aaksaya ng panahon na balikan ang pagkain niya dahil maaari siyang mambiktima ng iba anumang oras gustuin. Wika ni Marco. Sabay turo sa isang babuyan, malapit sa kanilang kinaroroonan. Bumalik ang dalawa sa baryo upang ibalita ang nangyari sa kapitan. Nang mga oras na yon, papasikat na ang araw. Hindi pa rin nakakabalik si Rakal mula sa pagsunod nito sa amoy ng kanilang tinutugis. Mabuti naman at nakahanap kayo ng mga palatandaan. Ang babuyang nakita nyo, pagmamay-ari ng isa sa aking mga kababaryo. Malaki rin ang nawala sa kanya simula nang sumalakay ang nilalang. Kaya nga nagpasya kami na magsagawa ng hakbang eh. Wika ng kapitan. Maya-maya ay dumating si Rakal. Hila-hila sa kanyang bibig ang katawan ng babae. Patay na ito. Nanlaki ang mga mata ng kapitan dahil ito ang nawawalang anak. Akmang lalapitan na nito ang dalaga, ngunit umangil si Rakal. Muli siyang napatras. Rakal, anong problema? Hindi rin magawang makalapit ni Leo dahil naglabas ng ngipin ng alaga. Ngunit nang si Marco na ang magtangka, walang kahirap-hirap itong pinalapit ni Rakal. Salamat, Rakal. Hayaan mo ko. Hindi na ituloy ni Marco ang sasabihin. Napatingin ito kay Kapitan at kay Leo. Napansin ng Ginoo ang reaksyon sa mukha ni Rakal habang nakatitig kay Kapitan Primo. Bakit ayaw tayong palapitin ang alaga mo sa katawan ng anak ko? Huwag na po kayo magpumilit, Kapitan. Siguradong mapapahama kayo. Tugon ni Leo. Nilapitan nito si Rakal at hinima sa ulo. Anong sinasabi niyong mapahamak? Anak kong pinag-uusapan dito. Ilang araw nang nawawala yan eh. Ngayong nasa harapan ko na, bakit hindi ko pwedeng lapitan? Kapitan Primo, hindi pa patay ang anak niyo. Nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang pagod at pagkabusog. Haliw kayo, mag-usap tayong dalawa. O sige, tungkol ba saan yan? Naglakad palayo sa mga tao si Leo at Marco. Sumunod naman si Kapitan Primo. Nakabuntot lang sa likod nito si Rakal. Ramdam ng matanda ang matinding tensyon. Naririnig nito ang mahinang angil mula sa aso.
Si Rakal ay hindi pangkaraniwang aso. Isa siyang Laikano. Sa makatuwid, alaga ng mga engkanto. Malakas ang pangamoy sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga nilalang nakagaya ng aswang. Ang dahilan kung bakit ayaw kayong palapitin ni Rakal sa katawan ng dalaga dahil meron siyang natuklasan. Naamoy ng aso ang totoong katauhan ng anak mo. Kaya magsalita ka, Kapitan. Kailan na yang gawang dalagang ito? Nanlaki ang mga mata ni Leo dahil sa mga narinig. Hindi nito akalain na matutuklasan ng alaga ang lihim ng dalaga. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi aswang ang anak ko. Hindi yon ang nararamdaman ni Rakal. At kung hindi mo aaminin ang katotohanan, wala kaming magagawa kung hindi hayaan ng malaking aso na yan na pagpira-pirasuin ang katawan ng anak mo. Wika ni Marco. Wala nang nagawa ang kapitan kung hindi aminin sa dalawa ang katotohanan. Aminin ko na. 2 buwan ang nakakaraan ng mayang gawang anak kong si Maria. Pinagamot naman namin. Nagtiwala kami sa sinabi ng manggagamot na natanggal nito yung sumpa sa katawan ng anak ko. Pero nalaman namin huwad pala yung manggagamot na yun. At ang totoo, wala siyang ginawa. Tugon ng kapitan. Ayon pa dito, matapos dalhin sa manggagamot ang anak, naging maayos ang kondisyon. Nawala din ang mga senyales ng yanggaw sa kanya, kaya hinayaan nila ito. Maayos namang nakakausap ang dalaga, ngunit napansin ang palagi nitong paglalaway, lalo na sa tuwing makakakita ng baboy na kinakatay o kahit ang mga tinda sa palengke. Bago pa man madala sa manggagamot ang dalaga, nahuli na ito ni Kapitan Primo kumakain ng buhay na manok sa likod ng kanilang tahanan. Hindi lang isa, kung hindi maraming beses na itong nangyari, kaya naman nagpasya ang matanda na itali ang dalaga. Ilang buwan ang nakalipas, simula nang itali nila ang dalaga, unti-unting nagbago ang ugali nito. Naging mainitin ang ulo, palaging sumisigaw at umaangil na para bang gutom na gutom. Hindi rin mapatid ang laway na tumutulo sa bunganga habang nakatitig sa malayo. Dito na nagpasya si Kapitan Primo na magpatawag ng manggagamot. Sa kasamaang palad, manloloko ang nalapitan, tinangay lang ang pera. Wala itong ginawa sa kanilang anak. Pinakitaan lang nito ng ilang huwad na ritual ang kapitan, matapos ay sinabing ligtas na ang dalaga. Tinanong din ng kapitan kung nasaan ang inalabas na ibon, ngunit hindi masagot ng manggagamot. Ang sabi lang nito, natunaw sa loob ng katawan ng dalaga ang sisiw. Aminin ko na. Ang totoo may kasalanan sa lahat ng krimen na nangyayari sa lugar na to. Walang iba ko hindi si Maria. Kaya nakikiusap ako. Tulungan niyo ako. Kung ganon, bakit mo pinapatugis ang iyong anak? Yun ay dahil gusto kong itama ang pagkakamali ko. Kinonsinti ko ang pagiging aswang ng aking anak na naging sanhi ng problema ng maraming tao. Kung ganon, handa na kayo sa maaaring mangyari sa kanya. Teka, Leo, nasaan ang dalaga? Tanong ni Marco. Wala na ito sa kinahigaan. Maging si Rakal ay hindi ito napansin. Hindi ko alam. Nandito lang yung kanina Wika na Leo. Dali-dali nitong inutusan si Rakal na hanapin sa paligid ang dalaga. Mabilis naman itong sumunod. Hindi naramdaman ni Rakal ang kilos ng anak mo, Kapitan. Ibig sabihin, sanay na ito sa kanyang ginagawa. Mahihirapan tayong matunto ng dalaga
Lalo pat alam niya na tinutugis natin siya. Kung sakaling mahuli niyo ang anak ko, ay pakiusap. Huwag niyong papatayin ha. Hindi ko may papangako ang bagay na yan, Kapitan. Dahil sa oras na manlaban siya, wala akong magagawa kung hindi pagtanggol ang aming sarili. Wika ni Marco. Sabay lakad papasok sa kagubatan. Masama ang loob ng kapitan sa naging tugon ni Marco, kaya gumawa ito ng hakbang upang mahanap ang sariling anak. Tanghaling tapat ng mga sandaling iyon, wala pa ring nakitang bakas ng dalaga. Nagpasya si Marco na magpahinga. Antayin ang susunod na gagawin ng aswang. Kailangan natin magpahinga, Leo. Sa ngayon wala na tayong magagawa. Hindi natin siya mahanap sa terik na araw. Magtatago na yon kung saan. Pero nagtataka ako, Manong Bakit parang hindi gumagana yung malakas na pang-amoy ni Rakal? Ang ganitong uri ng mga aswang, mahusay sa paggamit ng sabulag. Nililin lang nila ang paningin at pang-amoy ng mga kagaya ni Rakal. Ngunit sa oras na magbago sila ng anyo at muling sumalakay, kusang lalantad ang sangyo nila. Doon palang magkakaroon ng pagkakataon si Rakal na mahanap siya sa pamamagitan ng pang-amoy. Wika ng Ginoo. Panandaling naidlip ang binata sa paanan ng puno, habang si Rakal ay nakahiga sa tabi nito. Pagod na pagod si Leo ng mga sandaling iyon, dahil bukod sa buong gabi silang gising, ito rin ang pinakauna nilang pagkakataon na tumugis ng isang aswang. Maya-maya ay ginising siya ni Marco dahil may mga taong paparating. Leo, gising. May dadating. Maganda ka. Parang hindi maganda ang kutob ko. Wika ni Marco. Bumangon si Leo. Tumayo sa tabi ng kasama. Si Rakal naman ay tumayo sa harapan nila upang salubungin ang mga tao. Napag-alaman nila, tanod ito ni Kapitan Primo. Isuko niyo yung asong yan sa utos ni Kapitan Primo. Sandali lang mga kasama. Bakit niya gagawin yun? Siya nga ang nakiusap sa amin na tugisin ang pumapatay sa mga hayop dito sa baryo nyo. May nakapagsabi sa kanya na ang aso niyong totoong salarin. Kaya isuko niyo ang aso kung ayaw niyo magkagulo. Gusto niyong huliin si Rakal? O sige, walang problema. Huliin niyo. Dahan-dahang nilapitan ng mga armadong tanod si Rakal na noon ay kalmadong nakatayo. Sabay-sabay nilang sinugod ang aso gamit ang hawak na mga sibat. Ngunit sa kasamaang palad, sila-sila lang din ang nagtusukan dahil biglang tumalon pa itaas ang aso. Lumapag ito sa kanilang likuran. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin may pagkakuneho pala tong alaga kong tumalon. Binaliktad kami ng kapitan nyo. Ngayon tignan nyo ang nangyari. Gumawa ng kwento si Kapitan Primo para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ibinaling niya sa amin ang galit yung mga taong bayan para hindi malaman ang tinatakpan niyang baho. Tinatakpang baho? Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi kayo maniniwala, pero ipapaliwanag ko pa rin. Ang anak ni Kapitan Primo na si Maria, siya ang aswang na sumasalakay at pumapatay sa mga alaga niyong hayop. Kung ano man ang kwento na kumakalat sa baryong ito, siya lang din ang gumawa nun para pagtakpan ang kanyang anak. Wika ni Marco. Marahang ibinaba ng tanod ang hawak na sibat. Napagtanto ang sinabi ng Ginoo. Naalalang sila ang nagpatawag ng manggagamot para gamutin ang nayanggaw na anak ng kapitan. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan. Kung gano'n tama ang hinala ko, hindi nga nagamot ang anak ni Kapitan. Wika ng tanod.
Akmang aalis na sana ito, ngunit pinigilan ni Marco. Sandali lang. Kapag bumalik ka doon ng nag-iisa, mapapahama ka lang. Kung ako sa'yo, dumito ka muna. Tulungan mo kaming gamutin ang mga kasama nyo. Wika ni Marco. Matapos gamutin ang mga nasugatang tanod, pinayagan na silang umalis. Manong, anong susunod nating gagawin? Itutuloy natin ang paghahanap sa anak ni Kapitan. Kailangan natin siyang matagpuan kahit ano pa ang mangyari. Kung hindi, marami ang mamamatay. Wika ni Marco. Lingid sa kalaman nito na narinig ng binata ang usapan nila ni Mang Eliseo. Manong, wala ka namang dapat itago sa akin eh. Alam ko po ang nangyari sa kapatid mo. Aksidente kong narinig ang usapan niyo ni tatay. Alam ko rin na ang tinutugis nating aswang, maaaring merong koneksyon sa pagkamatay ng kapatid mo. Ay nako, tama ka Leo. Kaya ako pumayag na tulungan si Kapitan Primo. Meron akong suspetsya na marahil dito natin matatagpuan ang pumatay sa kapatid ko. At parang hindi nga ako nagkamali. Kahit ano pang mangyari, tutugisin natin ang mga nilalang na yan. Wika ni Marco. Nag-antay ang mga ito sa kagubatan hanggang sa sumapit ang dilim. Lingid sa kalaman ng dalawa na bukod sa tinutugis na aswang, may paparating pang mas matinding panganib. Naghahanda nang magsimula sa paghahanap ang dalawa nang biglang makarinig ng putok na mga baril. Magtago ka Leo. Anak nang, bakit may ibang mga ngaso dito? Wika ni Marco. Maya-maya ay lumantad si Kapitan Primo kasama ang ilang armadong kalalakian. Puntahan niyo ang bawat sulok ng gubat. Kailangan mapatay ang aso na yun. Siya ang nambibiktima sa mga hayop dito sa baryo. Wika ng kapitan. Lingid sa kalaman ng mga ito. Nakatago lang si Rakal. Nagulat ang mga armadong kalalakian nang biglang makarinig ng malakas na alulong. Nasundan ito ng mga kaluskos. Isa-isang nawala sa sukal ang mga kasamahan ng kapitan na tila may kung anong humablot. Ayos napakahusay ni Rakal. Hindi si Rakal ang may gawa niyan, Manong. Paano mo naman nasabi? Naroon si Rakal, nasa likod ng malaking bato. Hindi ko alam kung ano yung nilalang na umaatake sa kanila. Wika ni Leo. Sabay turo kay Rakal. Maya-maya pa ay lumabas na ang dalawang malaking aso. Kahawig ito ni Rakal. Ngunit mas matingkad na itim ang kulay ng balahibo. May mga tuldok na puti sa noo ang mga ito. Nakagaya kay Rakal. Imposible. Bakit nandito ang mga yan? Bakit, Manong? Kilala mo ba yung mga aso na yan? Oo, kilala ko ang mga asong yan. Pagmamay-ari sila ng kapatid ko. Pero imposibleng buhay pa sila. Nakita ko kung paanong pinatay ng taong bayan ang dalawang yan. Wika ni Marco. At upang matiyak na tama ang hinala, naglabas ito ng kaperasong tela. Tinawag ang pangalan ng dalawang malaking aso. Sandali lang, Manong. Baka lapain tayo ng mga yan. Magtiwala ka lang sa akin at pati na rin kay Rakal. Diyan ka lang. Ako ang bahala. Tugon ni Marco. Tumayo ito para makita siya ng dalawang aso. Dahan-dahang lumapit ang mga ito papunta sa kanya. Bigla namang humarang sa daan ng mga ito si Rakal. Kumukuwag ang buntot. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Leo na ganon ang kilos ng alaga. Buhay nga kayong dalawa. At Leo, magugulat ka. Pero ang alaga mong si Rakal,
Ito ang nawawalang tuta ng dalawang asong to. Sa gitna ng kasiyahan, muling nakarinig ng putok ang dalawa. Natumba ang isa sa malalaking aso. Mukhang nakalimutan niyo yung presensya ko ah. Maria, alam ko nandiyan ka lang sa paligid. Tulungan mo kung patayin ang mga taong to upang magawa mo ang gusto mo nang walang nangingialam. Nagsisisi ako eh. Humingi pa ako ng tulong sa inyo. Napagtanto ko, mas mabuting hayaan ko na lang ang anak ko na gawin ang gusto niya. Wika ni Kapitan Primo. Nilapitan ni Leo ang babaeng aso. Tinignan ang tama nito. Maluba ang lagay ng isang tumanong. Direktang tumama sa baga niya yung balay. Walang hiya ka, Kapitan. Naati mong mabuhay ang isang aswang habang namamatay ang mga tao sa paligid mo. Mas masahol ka pa sa demonyo. Wika ni Leo. Galit na galit itong tumayo. Naglakad papunta sa kinakatayuan ng kapitan. Nagkakarga ito ng bala sa baril. Natataranta dahil hindi nito mailagay ng maayos ang bala. Sumuko ka na, Kapitan. Dahil wala ka ng laban. Parang wala na din yung anak mo ah. Hindi ko na naririnig. Wika ni Marco. Maya-maya pa, may figura ng taong lumapag sa kanyang harapan. Bigla siyang hinawakan sa leeg at hinampas sa puno. Magaling, Maria. Sige, patayin mo sila. Kahit yung asong yan, patayin mo. Wika ng kapitan. Hinarap ng aswang ang mga aso at sinugod. Sumipol ng malakas si Leo at napalingon si Rakal. Nakita nitong tumango ang binata, kaya sinalubong nito ang papasugod na aswang. Parehong mabilis kumilos ang mga ito. Ngunit dahil sa laki ng katawan ni Rakal, nagawa nitong mapatalsik ang aswang, dahilan para tumama ito sa malaking bato. Sumunod naman ang isa pang aso. Dinamba ang aswang. Samantalang si Leo naman, hinarap ang kapitan. Dumampot ito ng pamalo. Iniyampas sa kamay ng matanda na may hawak ng baril. Kasunod nito, isang malakas sa suntok ang binigay ni Leo sa matanda. Dahilan para mawalan ito ng malay. Ibinaling ng binata ang atensyon sa alaga. Pinagtutulungan ng dalawang malaking aso ang isang aswang. Kagat ni Rakal ang kamay nito at sa kaliwa naman ang kagat-kagat ng isa pa. Sabay nila itong hinila hanggang sa mahati ang katawan ng aswang sa dalawa. Tanging pagsigaw ang nagawa ni Kapitan Primo. Nang magkamalay ito, nakitang pinagpira-piraso ng mga aso ang kanyang anak na aswang. Muling binalikan ni Leo si Marco na noon ay wala pa ring malay. Isinandal niya ito sa puno at hinayaang magpahinga. Lumapit ang binata sa dalawang aso na noon ay tila kinikilala ang isa't isa. Ano, Rakal? Siya bang nawawala mong tatay? Teka, ano nga ba uli ang pangalan mo? Tanong ni Leo habang nilalapitan ang dalawang malaking aso. Uno ang pangalan ng isang yan. At teka, nasan si Malaya? Wika ni Marco. Nagulat ito nang bigla siyang dilaan ng babaeng aso. Uno, Malaya. Yun palang pangalan ng mga magulang mo, Rakal. Ano, gusto mo ba silang makasama? Wala naman silang pupuntahan, Leo. Kaya sila naparito dahil nasundan nila si Rakal. Ang ibig sabihin lang, nasa 8 gulang na ang aso mo para sa pagpaparami. Kung ganun, sumama na lang kayo sa akin. Ako nang bahala sa inyo. Wika ng binata. Matapos ang kaguluhan, muling tumahimik ang baryo ni Kapitan Primo. Ipinakulong ng mga taga-baryo ang kapitan
para pagbayaran ang lahat ng ginawa ng kanyang anak. Nagbalik na rin sa bayan nila sila Marco. Ipinagpatuloy ang buhay. Saka pa lamang napag-alaman ni Leo na milyonaryo si Marco. Ito ay nang minsan siyang isama ng Ginoo sa kanilang tahanan. Tumambad ang napakalaking mansyon na yari sa marmol. Nakahilera din sa garahe ang magagarang sasakyan na madalas ginagamit ni Marco upang mangaso. Ito ang buhay ko, Leo. At huwag mo sanang ipagsasabi sa iba ang sekreto ko. Huwag kang mag-alala, Manong. Atin-atin lang to. Sinikap ni Marco na matulungan si Leo na makapagtapos sa pag-aaral. Kalaunan na masukan nito sa pamahalaan bilang kawani ng kalikasan at lakas yaman ng bansa. Matagumpay na naipasa ng binata ang kurso sa pagiging forest ranger. At sa tulong ng alagang 3 Laikano, inalagaan nila ang kabundukan na sakop ng kanilang probinsya. Sa kasalukuyan ay wala na si Leo, ngunit naiwan ang mga alaala nito sa kanyang anak at apo. Ipinagpatuloy din nila ang tradisyon ng pag-aalaga ng malalaking aso bilang pag-alala sa kabayanihan ni Rakal, ang kanilang alaga, ang asong engkanto. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Opinyon para sa kwento. May napansin kasi kung medyo tagilid sa nagpadala ng kwento eh. Pero asong gubat o mga engkantong aso, marami tayong kwento niyan, mga kabayan, na sobrang tumatak. Lalo na kapag gabay na aso yung pag-uusapan. Pero yung bagay na napansin ko sa taong nagpadala ng kwento, ewan ko lang kung napansin nyo din. Ang sabi kasi ni Tandang Eliseo sa kwento, kaya nanunugis itong si Marco dahil sa nangyari sa kapatid niya. 10 taon na ang nakakaraan. Pinatay ito ng aswang. Tapos sa kwento natin, ipinapakita na yung aswang na anak ng kapitan, parang siya din yung pumatay sa kapatid ni Marco. Pero sobrang imposible. Nasabi sa kwento, kakayanggaw pa lang sa babae, ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Tapos yung kapatid niya, 10 taon nang patay. Kaya medyo naguluhan ako dun. Saka yung paglapit kasi nung kapitan ang sabi, may lumapit daw sa kanya na nawawala yung anak. Tapos pagdating nila sa baryo, biglang nag-transition na nawawala na yung anak ng kapitan na hindi man lang nagulat si Leo sa si Marco. Hindi na ipaliwanag ng maayos. Medyo naguluhan ako. Lalong-lalo na yung sinabi na yung 2 aso, yung nanay at tatay ni Rakal, pagmamay-ari pa nung kapatid ni Marco. Kung si Rakal nga isang engkantong aso, napakalakas na. Hindi na malapitan yung bida natin si Leo ng kahit anong tao o kahit anong uri ng nilalang. Ang lakas ni Rakal paano pa kaya kung yung isang tao na merong gabay na 2 engkantong aso? Paano siya mapapatay ng aswang nakakayanggaw pa lang? So hindi ko alam, mga kabayan, kung meron lang nakaligtaan na parte nagpadala ng kwento. Meron ba siyang di nalagay? O nalito siya sa pagbibigay ng mga impormasyon sa kwento? Kaya ba, mga kabayan, anong napansin nyo sa kwento na ito? Kayo nang bahala sa ating comment section. Nga pala, mga kabayan, 12 sale ngayon. Bumisita kayo sa lahat ng shop natin. Lahat ng pangarap ninyong merchandise, almost 60% off. Discounted kayo ng halos 1,000, 1,500. Kaso fast facing ang stocks. Kung interesado kayo, nariyan sa comment section ang link. Pwede na kayong dumiretso. Mag-checkout na kayo, mga kabayan, kasi mabilis maubos yan. Muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam. 12/12 Super Sale, maligayang Pasko. Lahat ng gusto nyo, mga kabayan, almost 60% off. Discounted kayo ng 1,500 to 1,000 pesos. Gabay medalyon, habak de bala, itak na tardar, pangil ng baboy ramo, insenso candle for cleansing, gemstone, kontrainggit, pampaswerte at marami pang iba. Fast facing ang stocks natin, mga kabayan. Checkout ka na, pwede ding ipang regalo.
Nasa comment section ng link mga kabayan kung gusto mong mag-order.